Commission on Elections kontento sa kinilabasan ng voter registration para sa 2025 midterm elections. Susunod na pagtutuunan ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy simula bukas. Monitoring sa mga posibleng private army sa Negros Oriental, pinaigting ng PNP. So, ang position po namin sa National Security Council, all of this information needs to be validated. Yes. We'll be work with our foreign counterparts para malaman natin yung talagang tunay na, makilala natin yung tunay na personalidad ni Mayor Alice Guo. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Imbestigasyon sa aligasyong Chinese spy si dismiss Bamban Mayor Alice Guo, lalong umiigting. Definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement, at siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayugas. Dating Chief of Police ng Mandaluyong at pulis na nagsalita sa Kamara kaugnay sa pagpatay kay Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Wesley Barayuga, inalis sa pwesto. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nakahanda na ang Commission on Elections para sa pagsisimula bukas ng filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa national and local elections. Samantala, pinapayagan naman ng komisyon na ipagpaliban ang COC filing sa lugar na apektado ng bagyo. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang hapon, Dante. Sino ba ang magpapasya kung ipagpapaliban ang filing ng COC sa mga lugar na apektado ng bagyo? Magandang hapon, June. Ayon sa Commission on Elections, depende na yan sa magiging obserbasyon o pagtaya ng kanilang mga election officer sa iba't ibang mga lugar, pero yan ay aaprubahan naman ng kanilang regional director ng Commission on Elections. All systems go na ang COMELEC para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC bukas ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Kabilang sa kakandidato June ay para sa senador at party list group sa national position. Samantalang sa lokal na posisyon ay mula kung gobernador, kongresista at hanggang sangguniang panlungsod o bayan. Nasa 18,280 ang bilang ng mga posisyon na iboboto, kasama na dyan ang 65 na miyembro ng Parliament ng BARM at BARM Party Representatives. Kabilang rito ang 12 senador, 63 party list representatives, 254 members ng House of Representatives, 82 gobernador at kapareho din dito ang bilang ng vice-gobernador, 149 naman na mga kakandidato bilang alkalde at iba pa. Kanina June ay personal na nag-inspeksyon ang mga opisyal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Sherwin Garcia dito sa venue ng COC filing sa 10th City ng Manila Hotel para sa national positions o senador at party list. Ipinaliwanag ng komisyon ang proseso ng paghahain ng COC hanggang sa mag-exit ang aspirant sa venue. Nasa 300 pulis ang inaasahang magbabantay sa palibot nito o magpapatupad ng seguridad. Mahigit 100 kawani lang din ng media ang pinapayagan sa loob ng venue. Sa iba't ibang lugar naman, June, ay sabay ang COC filing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yan ng hapon. Ang mga maliliit na tanggapan ng COMELEC pinapayagan naman na kumuha sila ng ibang venue o mas malaking venue. Paalala muli ng COMELEC, dapat dahil nga maliit yung kanilang venue, partikular na dito sa Manila Hotel, sumunod sa hanggang 4 lamang na kasama sa paghahain ng kandidatura ang mga tatakbo. Ang mga lokal na posisyon ay 3 lang din ang pwedeng sumama sa kanilang COC filing.
Kahit yung party list ay pwede dapat 4 lamang ang kasama ng mismong filer o mismong authorized na mag-file ng Certificate of Candidacy. Sana po ito'y warning na lang sa mga ibang gustong sumama. Kung dati po may mga nangyayaring ganyan, sana po huwag na lang tayo makipagmatigasan sapagkat makikipagmatigasan din ang Commissioner Elections. Jun, dagdag pa ng komisyon, tiyakin na ang COC na ihahain ay kumpleto dahil kung hindi, ay tiyak na hindi nila ito tatanggapin. Filled up na properly yung aming yung mismong form ng Certificates of Candidacy. Alam nyo, may mga naranasan kasi dati, hindi yung proper form ang pinila pa. Samantala dahil nga sa epekto ng bagyo, tulad sa Batanes, pinapayagan ng COMELEC na ipagpaliban ang COC filing kapag hindi talaga uubra hanggang sa bumuti ang panahon. Kailangan 8 araw pa rin, June, ang haba ng panahon ng paghahain. Naniniwala ang komisyon hindi gaanong marami ang posibleng ma-postpone ng COC filing. In fact, pati yung Certificates of Candidacy pwede namang ipagpaliban kung sadyang by tomorrow ay ganun pa rin ang panahon doon sa mga lugar na kasalukuyang binabagyo. Kaugnay pa rin ang 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections, tinapos na ng COMELEC ngayong araw ang voters registration pati ang overseas registration o ng mga kababayan natin na nagpatala sa ibang bansa. Liban na lang sa lugar na apektado ng bagyo na pinayagan din ng komisyon na magkaroon ng extension. Sabi ni Chairman Garcia, tagumpay naman ang pagpaparehistro sa ating mga kababayan. Nalagpasan nila ang 3 million na target nilang magparehistro. Bagamat talaga pong napakabigat sa kalooban na mayroong 5.37 million na deactivated na voters. Hindi po namin ine-expect na ganun kalaki, ganun kadami pa lang hindi nakaboto noong nakaraang 2 elections. Sana nga po nakahabol sila. June, sa ngayon nga ay nandito tayo sa venue ng COC filing. Bukas ng umaga yan, magsisimulan ng alas 8. At magtutuloy-tuloy ng hanggang alas 5 ng hapon. At dito ang magiging proseso, June, ay pagdating nila dito, papasok yung mga kandidato, mayroong tinatawag nilang pre-evaluation area kung saan titingnan ng Law Department ng Commission on Elections ang mga dokumento kung kumpleto ba. Kapag kumpleto na ay didiretso na sila doon sa filing o receiving area ng mga dokumento ng ihahain nilang COC at sila ipauupuin doon sa waiting area. At pagkatapos noon ay didiretso na sa dito sa likuran ko, dyan ay paakyatin yung mga kakandidato, kukunan silang picture at pwede rin silang kung gusto nilang magpa-unlock ng panayam sa mga kawani ng media ay pwede silang tumayo dyan sa may part dyan sa likod na may stage. Pwedeng yung ating mga kababayan dyan na mga kakandidato tumayo. Nasa 10 minuto lamang ang ibinigay na kumbaga gaano katagal kung naupo siya, tatayo siya dyan. Pero bukod pa yung mga questions na maaaring manggaling sa mga kawani ng media. Pagkatapos dyan ay magkatapos siyang magsasign siya doon sa pledge ng mga kakandidato at maaari na siyang mag-exit o aalis dito sa venue. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. O Dante, sinasabi mo nga ang isang kandidato pagkatapos mag-fill out, na validate na okay na lahat, 10 minuto pwede siyang umakyat sa entablado, magpo-photo ops doon. Bukod pa yon doon sa itatanong sa kanya ng media na oras na ibibigay ng COMELEC, sabihin may higit 10 minuto ang kada kandidato lalabas. Dante? Yes, June, ganun na lumalabas dahil pero ang sinasabi dito ng COMELEC kanina, kapag halimbawa sa mga kawani ng media, kung natanong na nung kasama mo ay doon na lang tayo kumbagang sasabay. Hindi na pwedeng yung mga tanong ay uulitin dahil nga limitado lamang ang oras at marami din ang maaaring magtatanong sa ating mga kababayang mga kandidato o kakandidato bukas June. Sa proseso kanina na isinimulate dyan, Dante, gaano katagal? Halimbawa, ang isang kandidato sa senatorial ay magpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy, gaano ang katagal siya mag-fill out ng form na ano ba doon? Na isimulate ba kanina, Dante?
June, actually hindi nasama yun sa simulation yung kung gaano katagal yung time and motion na tinatawag natin. Kasi ang pinaliwanag lang nila yung proseso na pagpasok ng isang kakandidato, mayroong table doon ng mga taga-law department, tatanggapin yung mga dokumento, yung COC na 5 kopya, pati yung mga attachment doon. Kung ikaw ay miyembro ng isang political party, meron pa kasing sinasabi silang CONA, itong Certificate of Nomination and Acceptance na i-attach doon kasama sa isa-submit. Pagkatapos doon ay pupunta ka na doon sa receiving area o sa filing area at pauupuin ka dyan. So technically, hindi naisama yung gaano katagal. Ang nabanggit lang kanina, pag-akyat sa stage, picture, at iba pang mga dito banda, dito na sa lugar natin na kinatatayo, nasa 10 minutes. Bukod yan sa mga questions na ibabato ng ating mga kasamahan sa media, June. Ibig sabihin, Dante, yung mga pupunta dyan bukas, wala silang holding area talaga na isang kwarto dyan, kundi kumbaga common lahat yan. Pare-pareho sila doon lang sa isang lugar na yon, uupo lang sila, walang kwarto talaga, Dante. Yes, June, pagpasok mo doon sa waiting area, sa bandang, kung nakaharap ka doon sa filing area, sa bandang kaliwa ay doon yung kumbagang waiting area ng mga party list at sa kanan naman yung mga senador. Pero isang lugar lang yon. So, technically, wala silang room dito na kumbaga exclusive, doon sila papasok. Dire-diretso ang time and motion o pagpasok nila dito, pagkapag nakapag-file na, labas na rin kaagad yun. Yun yung magiging proseso dito bukas. Dante, lumalabas kasi ngayon, Dante, na manual pa rin talaga yung pag-fill out ng form ng mga kakandidato, ng COC at ng CONA naman sa mga party list group. Hindi ba na i-consider ngayon ng COMELEC para mas mapabilis na wala, parang online? Merong i-fill out online, tapos doon na lang ibibigay, check-in lahat, doon na lang ibibigay yung dokumento para mas mapabilis yung proseso. At doon naman sa mga probinsya na sinasalanta ng bagyo ngayon, papaano ang kumbaga re-reschedule ng pag-file ng COC? Ito ba'y next week na? Paano ba yan, Dante? Doon sa una mong katanungan, Juno, sa ngayon kasi batay sa rules ng COMELEC, available online yung form. Pagkatapos noon, pagka na-download na yon ng isang kakandidato, kailangan niya yung i-fill out manually. At ang pag-submit kasi ng mga dokumento, particular na ng COC, ay gagawin kasing personal or kung mayroon kang authorized na kinatawan o representatives na magdadala ng COC. So, manually kasi ang nire-require ng Commission on Elections kasi gusto rin nilang makita yung mga kakandidato. At doon sa pangalawa mong tanong, Juno, sa mga probinsya, yun yung nabanggit din ni Chairman Garcia kasi ang partikular na apektado ngayon nitong bagyong Julian ay Northern Luzon tulad nga ng Batanes. Ang sinabi niya kanina ay nasa discretion na kasi yan ng kanilang mga election officer. Halimbawa, kung bukas talagang malakas pa yung ulan, ay maaaring may postpone nila yon. Pero pagdating ng Miyerkules ay bumuti na yung panahon, maaari na silang gagawin nila yung COC filing. Pero mula Martes, dahil 8 days kasi ang ibinigay ng o Miyerkules, 8 days kasi ang ibinigay ng COMELEC sa COC filing, dapat yun ang masusunod June. Hindi porket postpone ay gawin na lang 5 araw o 6 na araw. Dapat sinabi ni Chairman Garcia, kung pinupostpone natin yan o 3 araw man o ilang araw man na pinupostpone mo, dapat ang COC filing sa lugar niyo ay 8 days pa rin, alinsunod doon sa period ng paghahain ng certificates of candidacy. At bukod pa yan, Juno, maaaring may mga lugar tayo dito sa Pilipinas, baka masabay pa nga kung hindi bumuti kaagad ang kanilang panahon, masabay pa sa paghahain naman ng certificates of candidacy sa mga tatakbo naman na party list representatives at saka political party dyan sa Bangsamoro
region para sa BARM parliamentary elections, which is gagawin naman yung filing ng kanilang COC sa October 4 hanggang 9. Yan ang magiging schedule 2. Last na lang, Dante, may inaasahan na ba, nagpaabot na ba ng abiso na sila yung mauuna bukas na magpa-file ng kanilang kandidatura sa senadora? Yes, June. Actually, meron na tayong mga ilan, meron dating mga senador at meron ding re-electionist. At wala pa kasi tayong clearance, June, mula sa kanilang kampo na kung sino-sino sila. Pero batay doon sa ating nakitang listahan, siguro mga kulang-kulang nasa 10 na ito. At ang ilan sa kanila nga ay mga kilala na ring mga personalidad sa ating bansa. June. Sige, kita-kita tayo dyan bukas. Kayo pala bukas dyan. Dante Amento dyan sa Manila Hotel. Salamat, Dante. Gaya ng inaasahan, dinagsa ng mga aplikante ang huling araw ng voter registration sa iba't ibang COMELEC offices. Mula sa Batasan Hills, Quezon City, ito ang balita ni Jed Neresina, live. Magandang hapon, Jed. Na-accommodate ba lahat ng mga last-minute registrants yan? At wala na bang hindi umabot sa deadline? Jed? Magandang hapon, June. Na-accommodate naman yung last-minute nag-register dito sa Batasan Hills, Quezon City. At bago na natapos yung itinakdang oras kaninang alas 5 ng hapon ay natapos na rin yung mga tao o yung mga kababayan nating hahabol ngayong araw para sa huling araw ng registration. Aabot sa 1,200 na aplikante ang humabol sa huling araw ng Commission on Elections voter registration sa Batasan City. Nagsimula kaninang alas 8 ng umaga ang nasabing pagpaparehistro hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Election Assistant Nelson Adriatico, i-accommodate ang lahat ng darating hanggang mag-cut off. Andito na sila before 5 p.m. ina-accommodate pa rin namin. Oo. Let's say 4:30 hanggat kaya. Until now, passport na kami pero ang dami pa. So, yun nandito na miski abutin pa kami ng past 5, basta nandito na sa loob, i-accommodate na namin yan. Ngayong araw mula, mga aplikante mula sa 5 barangay ang maaaring magparehistro sa Barangay Hall. Ito ay ang Barangay Bagong Silangan, Barangay Commonwealth, Barangay Batasan Hills, Barangay Holy Spirit at Barangay Payatas. Inaasahan naman ng ang ganitong sitwasyon dahil madalas talaga na last minute kung pumunta ang iba sa ating bayan. Gaya na lang ni Claire Hernandez na ngayon lang din aniya talaga nagka-oras parehistro. Nagkaroon ng open na satellite registration. Kasi that time, meron din akong mga ginagawa. So hindi conflict pa sa schedule. So ngayon meron akong schedule na pwede na akong makapasok. June, ngayon nga, kaunti na lang yung natitira sa third floor ng Batasan Hills Barangay Hall na siyang tinatapos na lang ng accommodatory code. Ayon sa panayam natin kanina kay Sir Nelson, naging maayos naman or naging smooth yung proseso ng last minute or yung ng voter registration dito sa Batasan Hills. Kahit nga ginagsa ng mga tao, nagkaroon ng siguro ng kaunting problema kung saan yung isang computer na ginagamit nila sa pag-encode ay medyo siguro sa sobrang dami nga ng ine-encode. Pero sabi niya, naayos naman ito kaagad. Tapos ito naka-apekto sa kabuang ang pagsasagawa ng voter registration dito sa Batasan Hills. So, ayan muna ang update. Balik sa'yo, Jude. Maraming salamat, Jed Neresina. Kinakailangan ng mas malalim na investigasyon sa mga alegasyon na isang Chinese spy si dismissed Banban Mayor na si Alice Guo. Ayon ito sa overall chairperson ng House Quadruple Committee na nag-iimbestiga sa mga issue sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kabilang ang kinasasangkutan ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGOS sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
dapat mas malalim pang investigation ng mga ahensyang involved dito ang dapat gawin, no, para talagang tukuyin kung ano nga ba ito si Go Waping o Alice Go dito sa atin. Lumabas sa ikapitong pagdinig ng House Quadruple Committee ang isang documentary ng isang international news network na Al Jazeera. Tungkol ito kay She Xijiang, isang gambling tycoon at naturalized Cambodian national na nakakulong ngayon sa Thailand. Iniuugnay siya sa casinos na sangkot sa matinding human trafficking at online scam operations sa Southeast Asia. Wanted si She Xijiang at nahaharap sa deportation sa China dahil sa operasyon ng illegal online gaming platforms. Sa documentary, inamin itong isa siyang spy para sa Chinese Ministry of State Security. Nabanggit niya ang isang Go Waping na sa Pilipinas ay nakilalang si Alice Go na umano ay katulad niya rin na isang Chinese spy. Humingi umano si Go ng salapi sa kanya upang pondohan ang kanyang kandidatura sa pagiging mayor sa Bamban. He has a message for the former mayor. 郭华平跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场。要想不必灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。 Ang video na ito ang naging dahilan na tila ikinagalit ni Alice Go. Anya, gusto niyang idemanda si She Xijiang. Hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Ayon sa overall chairperson ng House Quadruple Committee, kinakailangan ng malalimang investigasyon sa aligasyong isang spy si Go. Siya ba isa lang negosyante na nagpapasok ng pogo o mas malalim pa ang dahilan kung bakit siya ang nandito at bakit siya ang kumandidato bilang mayor dyan sa Bamban, Tarlac. So there must be a much deeper investigation na dapat gawin. Samantala, pinag-aaralan naman ng National Security Council ang impormasyong nakapaloob sa Al Jazeera documentary kaugnay ng Chinese spy o criminal mastermind na si She Xijiang. Ayon kay NSC spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya, kailangang makipag-ugnayan at konsultahin ng partner intelligence agency sa ibang bansa. Lalo na't posible rin anya itong isang disinformation campaign sa bahagi ni She Xijiang. So, ang position po namin sa National Security Council, all of this information needs to be validated. Yes. We'll be work with our foreign counterparts para malaman natin yung talagang tunay na makilala natin yung tunay na personalidad ni Mayor Alice Go. Ang masasabi ko lang siguro is the plot thickens. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na dapat siyasating mabuti ang aligasyong espiya ng China si dismissed Mayor Alice Go batay sa lumabas na documentary. Dapat din anyang maamyendahan ng umiiral na espionage law sa bansa upang masampahan ng kaso si Go kung mapatutunayang espiya nga ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, call to action din, alam na naman ng ating mga mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sumpuin ito. Amendahan ng umiiral na espionage law. Ito ang nakikitang paraan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro upang maparusahan ng mga mapapatunayang nag-i-espiya sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Teodoro, epektibo lamang ang espionage law ng bansa sa panahon ng giyera at hindi na ito akma sa ngayon. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Ginawa ni Teodoro ang pahayag ng matanong sa isang event sa Camp Aguinaldo
sa aligasyong espiya ng China si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Batay sa documentary ng isang foreign news network na inilabas sa House Quadcom hearing noong nakaraang linggo, sinasabing espiya si Guo Huaping, ang Chinese name ni Alice Guo, na umano'y konektado sa Ministry of State Security ng China. Itinanggi naman ni Guo ang akusasyon. Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Ayon kay Secretary Teodoro, kailangang siyasating mabuti ang baratang upang mapatunayan kung totoo ngang sangkot si Guo sa espionage activities. At totoo man o hindi ang aligasyon ay may pananagutan pa rin ng dating alkalde sa umano'y kinasasangkutang krimen sa bansa. She is a facilitator and a participant to an illegal criminal enterprise. Whether or not she's a spy, that is something yet to be determined with finality by the proper authorities. But whether or not she is a spy, she's a Chinese national who engaged in that kind of activity here in this country. And we see a pattern of these kinds of activities throughout the Philippines. There need not be a spy giving information or anything, but destroying the economic, political, and social fabric of this country. Ang malinaw niya sa ngayon, hindi Pilipino ang dating alkalde at nameki ito ng mga dokumento para umuno magsagawa ng iba't ibang iligal na aktibidad batay sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Hinimok rin ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na maging maingat sa pagbibigay ng business permit at magduda kung may red flags gaya ng malalaking gusali sa isang lugar at panaydayuhan ng tauhan. Inihalimbawa pa ni Teodoro ang kumpulan ng mga building sa Bamban Tarlac na napakalapit lang sa kampo ng mga sundalo sa Kapas. But then again, it is curious that a 32-building complex was operating within 2 minutes flying time away from the Trade Dock and the Light Armored Division. And, all the authorities should have been aware of this at that time, particularly the local authorities. Nananawagan rin si Defense Secretary Teodoro sa mga lokal na opisyal na huwag masilaw sa salapi at huwag bigyang daan ang pag-ooperate ng international syndicates sa Pilipinas. Of course, kasi maraming mga offers na magtatayo ng negosyo, magtatayo ng ganito, dapat siya sa atin nilang mabuti kung sino ang nag-o-offer at kung ano ang tunay na pakay. Alam mo, wala negosyo na quick cash. Wala yon, hindi pang matagalan yon. Si Guo ay nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpaliban ngayong araw ang pagdinig sa kasong graft ng naalis na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nakatanggap sila ng notice kaugnay sa kanselasyon ng schedule ng nasabing pagdinig at wala na itong iba pang detalyeng ibinigay. Ngayong araw sana inaasahang haharap si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela City Regional Trial Court. Ito ay matapos hindi natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating alkalde noong nakaraang September 20 dahil sa inihaing motion to quash ng kampo nito. Kasalukuyang nakadetene ang dating alkalde sa Pasig City Jail Female Dormitory. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda na ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Julian. Ayon sa Pangulo, patuloy pa rin nakabantay ang pamahalaan sa galaw at maaaring maging epekto pa ng bagyo. Ito ang balita ni Nel Maribugo. Thousands of family food packs are now being prepared. Healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihood. Naka-high alert na ang pamahalaan sa pagtugon sa mga naapektuang lugar ng Bagyong Julian, lalo na ang healthcare centers.
Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naihanda na ang food packs para sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Ito ang inihayag ng Pangulo ng pangunahan ng inaugurasyon ng isang manufacturing plant para sa advanced lithium iron phosphate batteries sa New Clark City, Tarlac kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, gumagawa na ng hakbang ang pamahalaan upang mapatatag ang bansa laban sa kalamidad. Typhoon Julian is going to pass north of the Philippines, so those in regions 1, 2, and 3, as well as NCR and CAR, but we are not just talking about resilience, we are making it happen. Ayon sa Pangulo, hihintayin na lamang nilang humupa ang mga baha at epekto ng bagyo para malaman pa ang mga pangangailangan ng iba't ibang lugar. Pagtitiyak ni PBBM, patuloy na nagmonitor ang pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng Typhoon Julian, lalo na sa dulong hilaga ng Luzon. We're still having to wait for the water to come down and to do everything for the water to come down. Pero hindi pa ito, mag-intensify pa ito. So we'll have to watch until it's finished. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nalubog sa baha at nawala ng supply ng kuryente ang ilang mga lugar sa Ilocos Norte, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Julian. Dahil sa malalakas na pag-ulan, ilang mga kalsada at mga bahay ang binaha sa probinsya. Nagtulong-tulong ang Bureau of Fire Protection, kasama ang Ilocos Norte Police at iba pang mga ahensya para ilikas sa mga residente sa mga binahang lugar at dinala ang mga ito sa evacuation centers. Sa bayan ng Batak at Paway, isa-isang pinagkakarga ng mga rescuer ang mga matatanda at mga bata na natrap sa kanilang mga bahay. Sa Lawag City, halos maghapon na nakaranas ng malalakas na pag-ulan kung saan ilang mga palayan din ang nalubog sa baha. Dahil sa masamang panahon, napilitan na munang magsara ang ilang mga establishmento doon. Nakaranas din ng halos zero visibility ang mga motorista sa Lawag dahil sa tindi ng mga pag-ulan. Halos umapaw din ang tubig sa mga ilog. Samantala, pansamantala, na pinutol ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar doon upang maiwasan na mayroon pang makuryente bunsod na rin ng mga pagbaha sa probinsya. Naka-standby naman ang ilang military truck sa harap ng provincial office na ginagamit sa paghahatid ng relief items para sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latosa. Tinatayang nasa 1 milyong individual na ang napilitang lumikas mula sa kanilang tahanan sa Lebanon sa pagpapatuloy ng airstrikes. Ayon kay Prime Minister Najib Mikati, ito na ang pinakamalaking bilang ng displacement movement na nangyari. Samantala, inulat ng Lebanon Health Ministry na 50 ang nasawi sa air attacks noong Linggo. Kinumpirma ng Hezbollah na kasama na rin sa nasawi ang top military commander na si Ali Karaki at senior cleric Sheikh Nabil Quaouk. Samantala, muling naglunsad ng pag-atake ang Israel sa Kola, Central Beirut. Tinawag ng North Korea na malaking pagkakamali ng Estados Unidos ang $8 bilyong na tulong militar nito sa Ukraine. Inanunsyo ni US President Joe Biden ang tulong nang bumisita si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington. Ayon kay Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, pinalalala ng Washington ang sigalot sa Ukraine at nagdadala sa buong Europa sa panganib ng nuclear war. Kapansin-pansin ang ugnayan ng North Korea at Russia sa nakaraang taon nang magkita ang lider ng dalawang bansa at magkasundo sa isang comprehensive strategic partnership. Ayon sa Estados Unidos, nagpadala ang North Korea ng hindi bababa sa 16,500 container ng armas sa Russia simula Setyembre ng nakaraang taon at naglunsad ang Russia ng mga missile mula sa mga shipment na iyon laban sa Ukraine. Subalit parehong itinanggi ng mga ito ang kalakalan ng armas.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Nirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng kanyang kapatid na Senator Amy Marcos na humiwalay sa senatorial slate ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, nauunawaan niya ang hakbang na ito ng nakatatandang kapatid dahil siya man ay ilang beses na ring tumakbo bilang independent candidate. Sa kabila nito, ayon kay PBBM, handa pa rin nilang suportahan ang senadora. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. But, you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Samantala, wala pang napipili si Pangulong Marcos na papalit kay Secretary Benhar Abalos sa Department of the Interior and Local Government. Ngunit may 2 tao na nasa kanyang listahan na maaaring humawak sa naturang posisyon. Nais ni Senador Amy Marcos na maging daan sa pagbabati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito anya ang dahilan kung bakit siya tumangging sumama sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na inendorso mismo ni PBBM. Samantala, plano namang konsultahin ng senador ang Nationalista Party kaugnay ng kanyang planong pagtakbo na independent candidate. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa 2 ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. Walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Ito ang binigyang diin ni Senador Amy Marcos matapos tumangging maging bahagi ng senatorial slate sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binuo ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Plano ng presidential sister na mag-isa lang na tumakbo sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Senador Amy Marcos, nalungkot ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon niyang ito. Ngunit paliwanag ng mambabatas, pinipili na lang niyang manindigan na malaya at matatag at walang kakampihan kundi sambayanan. Kung may 2 kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Dagdag pa ng senador, sa pagtakbo niya bilang independent candidate ay hindi na ito kailangang pumanig sa isang partido, sektor o personalidad. Sa ganitong paraan niya ay magagawa niya ang mga dapat maisakatuparan. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties and to get things done. Dagdag pa ni Senador Amy Marcos, wala namang problema sakaling maimbitahan siya na umakyat ng entablado ng alyansa ni PBBM. Ngunit kinatatakutan niya ang mainit na halalan at masasakit na banat, kaya maigi na lang anyang lumayo at magsarili kahit napakahirap. Gayunman, hindi pa rin naman siya resigned o bumitiw sa kasalukuyang partido nito na Nationalista Party. Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya rehistrado. So, linalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nasyonalista ako. Nakatakdang makipag-usap si Senador Amy Marcos sa Nationalista Party hanggang bukas upang malaman kung ano ang pinakamabuting hakbang sa kanyang pagtakbo bilang independent candidate sa darating na halalan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas marami ang pumila para humabol sa huling araw ng voter registration sa isang mall na isa sa satellite registration venue ng Commission on Elections o COMELEC kaysa sa mismong tanggapan ng COMELEC sa Davao. Karamihan sa mga ito ay estudyante na taga District 1. Samantala, nasa 200 naman ang idideploy na security personnel na magbabantay sa seguridad ng unang araw ng COC filing bukas sa COMELEC office. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Nalaman ko lang na last day ngayon, so ngayon, umabot ba ako? Kabilang ang mga estudyanteng sina Tricia May Bacus at Kate Kayaban sa humabol ngayon sa huling araw ng voters registration sa satellite venue ng District 1 sa isang mall sa Davao City. Pareho sila na first time pang magparehistro sa COMELEC at hahabol din sa kani-kanilang klase pagkatapos. In terms po sa location, there were a lot of misinformation. For me, in my part, ngayon na late na, hindi na late but in the last day na, and thankfully nag-announce din yung Gaisano na may last day sila here. So here na po ako nagpunta. Para naman kay Leo Jan Tumakin, bilang estudyante, dapat aniya gamitin ang karapatan na makaboto upang makapili ng tamang manunungkulan. Gusto lang po ko na maka-choose o kanang right leader po sa atong city. Mas marami at pila-pila ang mga humabol dito na karamihan ay mga estudyante. Kumpara sa COMELEC office sa Magsaysay Park ay kakaunti simula kaninang umaga hanggang hapon. Ayon kay Attorney Sajani Ibrahim, local officer ng COMELEC District 3 ng Davao, marami na aniya ang nakapag-asikaso ng rehistro noong mga nakaraang linggo. May mga inilagay ding satellite registration mula pa noong September 17 sa 3 distrito. Sa ngayon, naabot na sa mahigit kumulang 12,000 ang nakapagrehistro sa District 3 ng Davao dito sa COMELEC office. Ang mga barangay na sakop na ikatlong distrito ay ang malalayong barangay gaya ng Turil, Kalinan, Baguio, Tugbok at Marilog. Kaya ang mga botante kailangang bumiyahe ng maaga dahil aabot sa 1 hanggang 2 oras ang biyahe kung hindi traffic. Gaya na lang ni Aling Melminda Magalion, 74 anyos na isang senior citizen mula pa sa Tagakpan, Davao City na mag-isang bumiyahe dito. Ayon kay Aling Melminda na importante aniya na makaboto siya ngayong eleksyon. Maboto di ko kay napam ko kaya ikabutar. Tayo mong punang atong boto di matong gamiton. Samantala, nasa 200 security personnel naman ang ide-deploy na magbabantay sa seguridad ng unang araw ng COC filing bukas. Kabilang dito ang Philippine National Police, Public Safety Security Command Center o PSSCC personnel, Task Force Davao, Police Auxiliary at Bureau of Fire Protection. Maglalagay din ng City Environment and Natural Resources o Centro Davao para mapanatili ang kalinisan sakaling dumagsa ang supporters na dala ng mga aspirant na maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC. 2 hours before siguro ng opening, maumana nakabutang sa amo ang mga protocol. So hopefully ang ato ang mga security maka-deploy 2 hours before mag-open ang ato ang COMELEC. Mayroon na ring designated areas ang COMELEC para sa mga media at supporters habang nagfa-file ang mga aspirants para may kaayusan. Paalala ng ahensya na sundin ang guidelines at protocols upang maiwasan ang aberya bukas. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting na ng Philippine National Police ang pagbabantay sa posibleng private armed groups sa Negros Oriental ngayong papalapit na ang panahon ng halalan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Magandang gabi, Lalaine. May mga namomonitor ba ang PNP na mga grupo dyan sa Negros Oriental na maaaring masabi na armado? June, sa ngayon, sinabi ng Negros Oriental PNP na sa ngayon ay wala pa silang namomonitor ng mga pribadong grupo ng mga politiko. Pero sa kabila niyan ay hindi pa rin kampante ang PNP at maigpit pa rin ang kanilang intelligence monitoring dito sa buong probinsya ng Negros Oriental. Nagsasagawa na ng intelligence monitoring ang Negros Oriental Police sa posibleng paggalaw ng private armed groups habang papalapit ang election period.
Ayon kay Police Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental PNP, inaalam na nila kung may private army ang mga politiko sa kanilang lugar na inaasang sasabak sa 2025 midterm elections. Sa ngayon ay wala pa naman silang nakikitang potential private army, bagamat may mga naaresto silang miyembro umano ng private armed group sa lalawigan noong nakaraang taon. Sabi ni Polinar, may nahuli silang 26 na individual na umano'y konektado sa private army, habang isa naman ang napatay sa police operation. 6 pang patuloy na tinutugis, ngunit wala na umano ang mga ito sa Negros Oriental batay sa nakuha nilang impormasyon. So far ngayon, ma'am, we are very glad na wala na tayong namomonitor ng mga private armed groups dito sa province. Ayon kay Polinar, nakahanda naman ang kanilang puwersa sa sakaling may lumitaw na private armed group o anumang uri ng banta sa seguridad. Lalo na ngayong magsisimula na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Intelligence report kasi hindi talaga natin pwedeng i-set aside yung mga ganyang mga instances, no, na ganyang mga scenarios. Right now is wala pa naman din talaga tayong nakukuhang mga information as to if there's a threat, no, ng mga panggugulo comes the COC filing. Pero yun nga sabi ko kanina, no, we are anticipating kasi we don't want naman to be complacent and yung babaan yung security. Kaugnay nito, tiniyak ng Negros Oriental Police na nakahanda na ang kanilang deployment plan sa COC filing bukas. Makakatuwang rin nila sa pagpapatupad ng seguridad ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion malapit sa COMELEC offices. Maya't mayaring magro-roving ang mga pulis para maiwasan ang anumang kaguluhan, lalo at inaasahan ang pagdagsa ng supporters ng mga kakandidato. Sinabi rin ng pulisya na doble ang gagawin nilang pagbabantay lalo't may mga lugar na matindi ang labanan sa politika. Dito sa Negros Oriental, mainit pa rin ang tunggalian ng mga Digamo at Teves, pati na ng kanilang mga kaalyado sa politika. Si Pamplona Mayor Janice Digamo na biyuda ni dating Governor Roel Digamo, Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Naisumite na ng Philippine National Police sa Pasig Regional Trial Court ang isinagawang medical evaluation ng PNP General Hospital kay Apollo Kibuloy. Ito ang magiging basihan ng korte sa pagpapasya kung dapat bang manatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center o ililipat na sa Pasig City Jail. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa October 17, nakatakda ang pre-trial ni Kibuloy sa korte sa Pasig, kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Dito rin anya inaasahan na magdedesisyon ng korte kaugnay ng isinumiting medical evaluation ng PNP. Subalit kung ang PNP anya ang tatanungin, sinabi ni Colonel Fajardo na tutol ang pambansang pulisya na manatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center. Subalit nilinaw din ni Colonel Fajardo na susunod ang PNP, anuman ang maging desisyon ng korte. Well, sabi nga natin, in the ordinary course of things, we want yung sino po yung mga arrested individuals po, regardless of their status in life, they should be in the BGMP. Normally, not only in the case of Apollo Kibuloy, and even sa case nga po ni Alice Guo, the PNP, in our coordination with the prosecutors handling the case, we normally oppose doon po sa pag-stay po nila dito. Sisimula na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang re-investigation sa kaso ng pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Kasunod ito ng revelasyon sa pagdinig sa Kamara ng isang aktibong pulis sa kung sino ang mga nasa likod ng pagpaslang sa dating PCSO official. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating Chief PNP. He wants to get to the bottom of this regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation. Inalis na sa pwesto ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, si dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Nestor Grijaldo at si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Si Grijaldo ang hepe ng Mandaluyong Police, nang tambangan si dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa lungsod noong July 30, 2020. Habang si Lieutenant Colonel Santi Mendoza naman ang umamin sa pagdinig ng Kamara noong 1 linggo na siyang naghanap ng tao na papatay kay Barayuga sa utos umano ni na Colonel Idilberto Leonardo at ex-PCSO General Manager Ruina Garma. Definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement, at siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat, and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na fa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sisimulan na ng Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan ipapatawag sina Lieutenant Colonel Mendoza at dating Corporal Nelson Mariano. Ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter, and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Sinabi ni Colonel Fajardo, ang NCRPO ang unang nag-imbestiga sa kaso hanggang sa mailipat ito sa Criminal Investigation and Detection Group. Ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO, but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO, but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan, at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. Pagtitiyak ni Colonel Fajardo, kasama sa bubusisiin ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa Barayuga Slay case upang malaman kung may nangyaring pagtatakip sa isinagawa nilang investigasyon. Yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating Chief PNP. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, kasama din sa aalamin ng CIDG ay kung paano napabilang si Barayuga sa listahan ng mga drug personality. Kasama po yan, ma'am, sa utos po ng ating Chief PNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga dun sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. Tiniyak din ng PNP na wala silang sasantuhin sino man ang mga nasa likod ng pagpaslang. Si Barayuga ay tinambangan ng lalaking nakamotorsiklo sa Samat Street sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 habang dula ng puting pick-up na pag-aari ng PCSO. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis na napuno ang evacuation center ng lokal na pamahalaan ng Basco, Batanes
dahil sa Bagyong Julian. Sa bayan ng Lalo, Cagayan Province naman, 4 na pamilya ang inilikas dahil sa pagguho ng lupa at ang mga tanim na palay na malapit na sanang anihin ng mga magsasaka ay natumba at nasira sa pagbayo ng Bagyong Julian. Samantala, sa Isabela Province, patuloy ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam kung saan nananatiling nakabukas ang isang gate. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kung punuan na ang evacuation center sa bayan ng Basco, Batanes, ang sentro yan ng Batanes Island, paano yung iba na kailangan pang ilikas dahil hanggang ngayon ay nakataas pa rin sa signal number 4 yung lugar? Yes, Monica, ayon nga sa pamunuan ng Emergency Operations Center ng Bayan ng Basco, Batanes, 21 individual lamang ang kayang okupahin ng kanilang evacuation center, kaya't inilipat na lamang ang 10 iba pa sa pangangalaga ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Kaagad na puno ang evacuation center ng LGU Basco, Batanes matapos magsagawa ng paglikas sa evacuation ang Emergency Operations Center kahapon dahil nga sa patuloy na banta ng Bagyong Julian. Batay sa ulat ng Emergency Operations Center ng LGU Basco, inilikas ang 31 na individual na mula sa Barangay San Antonio at Kaichanarian. Sumailalim sa medical assessment ang lahat ng lumikas at nabigyan din ng hygiene kits. Binaha naman ang bayan ng Oyogan sa Batanes dahil sa umapaw na creek. Ayon sa PDRRMO, hindi nila inasahan na mabilis na lalakas ang Bagyong Julian. Walang ilaw sa ngayon ang probinsya at mahina din ang signal ng komunikasyon. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng Emergency Operations Center ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Sa Cagayan Province naman, kagad na inilikas ang 4 na pamilya na may 9 na individual matapos ang nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Bicod sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon sa kapitan ng barangay na si Resly Mendoza, tuloy-tuloy na bumuhos ng ulan ang kanilang naranasan kagabi na posibleng sanhinga ng pagguho ng lupa. Malapit sa mga kabahayan sa Zone 2 at 3 ng nasabing barangay ang bundok na pinagmulan ng gumuhong lupa. Dagdag pa ni Mendoza na kung magtutuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan hanggang mamayang hapon ay posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga ililikas na residente. Sa kasalukuyan, nasa evacuation area na ang inilikas at hindi pa pinapayagang makabalik sa kanilang tahanan para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa Cagayan pa rin, pinadapa ng Bagyong Julian ang ilang pananim na palay mula sa iba't ibang bahagi ng Cagayan bunsod ng malakas na hangin at pag-uulan. Sa post na ibinahagi ni Mark James Galamay ang ilang bahagi ng kanilang pananim na pinatumba ng Bagyong Julian. Maging sa barangay Nadungan at Gataran, Cagayan, pinatumba rin ng Bagyong Julian ang ilang pananim na palay. Batay sa datos mula sa pamunuan ng Magat Dam naman, isang gate pa rin ang nakabukas na may 1 metro ang nakabukas. As of 8 a.m. kanina, bahagya ng bumaba sa 185.42 meters ang antas ng tubig ng Magat Dam kumpara sa 185.76 meters kahapon. Dahil dito inasang bahagyang tataas ang level ng tubig sa mga ilog at posibleng maapektuhan ang ilang lugar sa Isabela na kinabibilangan ng Burgos, Nagilian, Gamo, Reyna, Mercedes, Cabatuan, Luna, Ramon, San Mateo, Aurora, maging ang probinsya ng Ifugao. Inabisuhan na ng ahensya ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na maging handa sa paglikas sakaling tuluyan pang tumaas ang level ng tubig. Monica, bukod dito ay nagpapakawala na rin ng tubig sa ngayon ang Ambuklaw at Binga Dam. Dito naman sa Baguio City, Monica, ay apektado rin ang turismo dito sa Baguio dahil nga sa mga malakas na mga bugsong hangin at ulan dito sa City of Pines. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Magbabakbakan na sa hard court ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum ang AFP Cavaliers at Senate Sentinels para sa championship ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ang magwawagi sa finals ay mag-uuwi ng 1 million pesos para sa kanilang chosen beneficiary. Mula sa Araneta Coliseum, ito ang balita ni JP Nunez live. Magandang gabi JP, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Nagsimula na ba ang face-off ng dalawang koponan? Jun, sa ngayon nagpapasukan pa lang yung mga iba pang mga audience, pero ramdam na yung init ng fans dun sa pagsuporta para sa finals nga ng Senate Sentinels at AFP Cavaliers dito sa Smart Araneta Coliseum. At mamaya malalaman natin kung madedepensahan ba ng Senate Sentinels yung kanilang kampyonato o maaagaw yan ng AFP Cavaliers ngayong taon. Nakahanda na sa bakbakan sa hardcourt ang dalawang grupo para sa championship game ng UNTV Cup Executive Face-Off Finals 2024 ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum. Target ng Senate Sentinels na depensahan yung kanilang kampyonato para sa back-to-back championship title. Ang magiging benepisyaryo naman nila ay ang Conservants, Tahanang Walang Hagdanan Incorporated at Kite Foundation Incorporated. Habang ang AFP Cavaliers naman, ang napili nilang benepisyaryo ay ang Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital. Mag-uuwi ng 1 million pesos na premyo ang champion, 500,000 pesos naman sa second place, 250,000 pesos sa third place, 200,000 pesos sa fourth place, at tig 100,000 pesos each ang 5th place hanggang 8th place. Lahat ng yan ay tax-free at ibibigay ng buo sa mga chosen beneficiary. Yan ay bahagi ng public service advocacy mula sa Liga ng mga Public Servants. Samantala, bago magsimula itong game, merong mga public service booth ang nakaset up dito sa loob ng lobby ng Araneta. Kasama dyan yung Social Security System o SSS, PhilHealth Consulta Program at Pag-ibig Fund. At yung mga fans kanina ay napaglingkuran nitong mga government agency na ito na bahagi ng public service. June, eksaktong alas 7, inaasahan natin na dadagundong na sa hiyawan itong The Big Dome para nga sa finals nitong AFP Cavaliers at ng Senate Sentinels. At dahil one game championship lang ito, inaasahan natin na talagang ibubuhos na ng mga manlalaro yung kanilang effort para makuha yung championship title. Yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Smart Araneta Coliseum. Balik sa'yo, June. JP, isang tanong lang. Anong team ka ba ngayon? Siguro, June, to give chance doon sa AFP Cavaliers. Team AFP tayo dun sa ating kung papipiliin na susuportahan. Pero kung sino yung makita natin na mag-effort talaga ng gusto para makuha yung championship title. Dahil sabi ng Senate Sentinels, talagang ibubuhos nila yung kanilang effort para maging back-to-back champion. Either dun sa kanilang dalawa, dun tayo, June. Oh, may pinanigang ka na kagad. Di ba pagka reporter wala papanigan, nasa gitna ka? Dapat team public service, di ba? Doon tayo. Ayan. Maraming salamat. JV Nunez. Kaalaman po, nandito ako ngayon sa eroplano at medyo hinaan ko lang po yung boses ko kasi baka makaistorbo tayo sa mga pasahero. Pero ang ating pong trivia ngayon ay tungkol dun po sa nakikita nating maliit na buta sa mga bintana ng eroplano. Ano po bang silbi niyan? Simple lang po, ang mga butas po na yan ay tinatawag na breather hole at napakalaki po ng kinalaman niyan sa kaligtasan ng mga pasahero sa eroplano. Una,
Ang mga butas po na yan ay nagre-regulate ng pressure sa 3 layer ng salamin dito po sa bintana ng eroplano. Kapag ang eroplano po ay lumilipad ng mataas o nasa mataas na altitude, natutulungan po ng butas na yan para ma-regulate ang pressure at maiwasan po ang pagkabasag ng mga bintana dito po sa eroplano. Pangalawa, yung pong mga maliliit na butas na yan ay tumutulong upang wag po mabuo ang moisture o yung fog sa mga bintana. Kaya po maaliwalas ang ating nakikitang tanawin sa mga bintana ng eroplano. Kaya po sa susunod na makikita nyo ang mga maliliit na butas na yan, maaalala nyo na yan po ay isang napakagandang disenyo para po sa ikililigtas ng mga pasahero sa loob ng eroplano. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yun, 6:48 na pala. Narito naman po ang ating mga komentaryo ng ating pong mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Hinggil po sa voter registration, sabi po ni Carlo Baltasar, Malolos po. Nagpa-register siya kanina sa Malolos. New voter po, hindi po naka-register at nauubusan na daw po ng form. Paano po gagawin nila para po makaboto? Nagkaroon siguro ng doon sa Malolos. Parang inire-report niya. Na may nangyaring ubusan ng form di umano. Sabihin natin sa Comelec. Oo, sa dun sa distrito nila, no? Oo, dapat ma-report yan. Di ba marami nagpa-register kanina? Ganun. O baka konti lang yung form, di natin din alam, ano? Pero dapat ano yan sa head office, no? Para malaman na may mga gandun din palang issue. Kasi narinig ko kanina doon sa sinabi ni Attorney G na although na-hit naman yung target, ang dami pa rin palang hindi talaga nakakaboto. Correct. Sayang naman po kasi ano natin yan, it's our right. Mga bago to eh. Kaso nga lang, siyempre iba naman, bakit ngayon kasi kayo naghahabol? Yun nga lang no? Oo. May tawag dyan sa Pinoy eh. Anong klaseng? Ano tawag dyan? Manyana ba yun? Manyana habit. Bukas na lang, parang ganun. Manyana habit. Ito naman tungkol kay Alice Guo at sa Chinese deportation, sabi ni Sonito Vargas Channel, nakusuki po natin yan, maraming pure Chinese nationals nakakuha ng original birth certificate dahil sa late registration of birth na nakapwesto sa mga LGU sa buong bansa. Kaya hindi lamang si Alice Guo ang dapat imbestigahan. Yan. Happy watching kila, sino po ito? Maria Gagalang from London, ba? Gayon din po kay Cesar Serna naman mula sa Makati. Gayon din po kay Annie G. Ramos mula naman po sa Banban, Tarlac. Kumusta kaya ang political landscape ngayon dyan sa Banban, Tarlac, ano? Ito talagang mayor, di ba? Bago. Oo. At ito na po, tayo po ay magpasalamat din sa ating mga naging kausi ngayong araw. Tayo po ni Jane Dancel, si Bernard Pindog at si Gabriel Ababat. Salamat din sa inyo, Fernando Duran, Editha Hewald at Josephine Lazaro Resio. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po ito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 11:25 na nagsasabi, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Gandang gabi po.